Ang init-init na po talaga ng ulo ko noon. Sabi ko, lumalabas yung pagka-warrior isa child natin. Maraming information before na pinapaniwalaan natin na totoo na ngayon hindi rin. Dumating ako sa point na gusto ko na mag-quit. Dumating ako sa point na parang gusto ko nang hindi lang mag-quit. Gusto kong i-deactivate yung account ko. Hi classmate! Kumusta po kayo? Miss ko na po kayo. And medyo kararating ko lang ng Manila, umattend ako ng kick-off. So sa lahat ng team at sa lahat ng mga kasama ko ng staff, sa team ni Donna at team ni Direk Jim. Gawin ka dyan, may gulo yan. Hindi na nakikita niyo. Layo eh. Ito, mga attendees kayo natin. Oo. Ay, mga grupo mo, technocrat to. Ay! Bye-bye! Ganda! At then after nun, pumunta ako ng TJF. Kumain lang ako, kasama ko yung mga bossing. Then after, pumunta ako sa isang bar. Yan. Saan natin? Yung in global? Thank you po. Aga mo naman? I'm home. And ngayon, bumalik na ako sa hotel. And honestly, nung isang araw pa ako dapat nakagawa ng isang vlog. Nagkataon lang hindi ko maintindihan bakit walang sounds na lumalabas dun sa video yung ginawa. Kaya uulitin ko po ngayon sa inyo. And simula pa po New Year, ang sakit po talaga ng ngipin ko. Siguro dahil sa hindi pa ako nagpapa-adjust ng... Ewan ko ngayon ito naranasan or hindi ko lang siguro maalala na... sa brace ko, kaya honest lang sakit pa rin talaga nito. And well, anyway... Pag-usapan na lang natin, classmate, na itong purpose bakit ako gumawa ng content kasi I'm planning talaga for this past few days and weeks, pinag-iisipan ko talagang tumigil na po dito sa SOCMED. And kasi nga medyo naapektuhan din po ako, doon ko na-realize na ang yabang-yabang ko magsalita na parang ang bashing, ang negative, parang hindi na ako naaapektuhan pero tinamaan pa rin po ako. And kasi may mga ibang ginagawang content yung content ko at ang iba sinasadyang ibahin yung meaning or minsan nag-iiba yung meaning kasi hindi buo yung video yung in-upload nila. And nadaanan ko kasi may mga comments doon na binasa ko talaga lahat and medyo tinamaan din ako, parang syempre wala akong magawa eh. Gusto kong sagutin lahat pero I'm sure wala din pupuntahan, gusto kong magalit, hindi ko naman sila kilala and kadalasan ng iba mga dummy account, but dulo, sabi ko pinakasimple, pinakamadali, sabi ko tigil ko na lang sana. Kaya lang kaya sabi ko igagawin ko na lang tong content kasi I'm sure anday makaka-relate nito kasi dumadating talaga to sa point ng life natin majority na yung gusto natin, pag nahirapan tayo, gusto natin mag-quit. Kaya tip ko po sa inyo, number 1, okay, post. Kaya po ako, totoo, nag-post po ako for this past few weeks. Hindi ko talaga inisip mo ng vlogging. Actually, even comments dati, araw-araw ko nagbabasa. And I'm very excited to read lahat ng mga comments. Lalo sa mga YouTube account ko, sa TikTok account ko, sa Facebook. Pero tinigil ko talaga siya eh. Sabi ko, I want to be clear, classmate, pag ako nagpo-post ako sa vlogging. But hindi po ako nagpo-post sa mga ibang bagay na ginagawa ko. Kasi baka maisip nyo kung kayo po yung nagpo-provide ng
pagkain, gastusin sa pamilya nyo, wala ka pong karapatan actually mag-post ng matagal. Nagkataon lang po sa akin, hindi ko po bread and butter at source of income, main source of income ang pag-vlog. Kaya tinigil ko yung vlogging, pero at the same time, ginagawa ko pa rin po yung responsibilities ko sa iba na kailangan po talaga ako nandun. Kaya I want it to be clear, pero nag-post po talaga ako. Parang sabi ko, I don't want to rush things. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng few days and weeks na mag-isip kung itutuloy ko ba talaga to o hindi. Kasi it's very healthy. Always remember this, classmate. Don't ever make a decision sa buhay nyo if you are emotionally unstable. Pag sinabing emotionally unstable, sobrang saya mo or sobrang lungkot mo. Pareho yan, wag ka maggagawa ng major decision sa life mo. Kaya, yun po yung ginawa ko. Nag-post muna ako. That's number 1 na tip ko sa inyo. Pag the moment na gusto niyo na po mag-quit, number 1, post. Number 2 na ginawa ko is seek support. Naghanap po ako ng kakampi at ng mga advices na pwedeng makatulong sa akin. Una, kasi ang init-init na po talaga ng ulo ko noon. Sabi ko, lumalabas yung pagka-warrior is a child natin. Sabi ko, ano kaya, patrace ko lahat ng IP address, ipa-block yung account, or so on and so forth. Pero dulo, syempre gusto ko gawin sa legal na way. Kaya sabi ko, nagtanong ako sa abogado kung ano yung dapat gawin. Kung may pwede ba akong i-file na kaso. And meron pa rin naman. Kasi yung copyright, unang-una, that is my video. Hindi sila nagpaalam at ginamit nila. May possible. Pero hindi na kami masyado nagka-meeting pa nung abogado. Kasi nung nagsisik ako, that time medyo heightened kasi yung emotion ko. Kaya medyo gigil ako. Pero nung tumagal parang nawala na rin ako ng gana kasi na-realize ko na idudugtong ko ano yung realization ko. Yun ang number 1 na inano ko is naghanap ako ng legal team kung ano yung pwede kong i-file na kaso sa lahat ng yun ang ginagawa. Kasi una, naninira sila ng pangalan kasi may mga iba na iniiba yung meaning for the sake of their own. And honestly kung may mga makakapanood man po dito ng mga content creator, be careful kasi pag nakakuha kayo ng talagang tutuluyan kayo. Buti na lang kahit paano sa akin, medyo bumupa pa rin ng konti. And maganda kasi naging advice din po sa akin. Number 1, nagkaroon ako ng legal team na iningan ko ng advice. Number 2 is I'm sure kilala niyo naman po to, ang pambansang marites natin. Since before, nagkakakilala po kami, kaya kahit paano may communication kami. And I asked him, sabi ko, sabi ko, anong magandang gawin sa ganito ginawa sa akin. And siya mismo medyo din siya, parang gusto niyang tumulong, gusto niya ganito. Pero ang ang ganda ng advice niya. Sabi niya, Idol, napapansin ko sa'yo, medyo affected ka sa mga comments, sa mga ginagawa kang ganyan. And masasabi ko lang sa'yo, Idol, ang tawag yan is free trial. Free trial ng buhay na gusto mong puntahan. Sabi niya sa akin, sabi ni Sian, ako, wala akong sariling TikTok account, pero nakita mo ba na naapektuhan ako sa daming bashing na ginagawa sa akin, sabing ganito. In short, pati ako napaisip dun sa free trial na yun. Sabi ko, oo nga, no? Sabi ko, ngayon, ganito pa nga lang ang subscriber ko. Hindi pa nga ako ganun ka sobrang sikat na katulad ng mga ibang content creator na kasabayan ko, pero ganito na pinagdadaanan ko. Do the math, ibig sabihin, pag mas lalo ako naging sikat, mas lalo ako naging kilala, kakambal pa rin nito na magkakaroon pa rin ako ng mga bashing. Kasi dulo, wala naman classmate na lahat na lang ng tao gusto ka di ba? Lahat, parang Donald Trump, may pro-anti. Duterte, may pro-anti. BBM, may pro-anti. Justin Bieber, may pro-anti. In short, kahit ano pa ang sitwasyon mo sa mundong to, meron taong magugustuhan ka at meron taong hindi ka magugustuhan. And we are designed that way. Hindi tayo dinisign sa mundong to na lahat tayo pare-pareho ng gusto. Kaya, nung sinabi niya yun sa akin, napaisip din ako doon. Sabi ko, oo nga, no? Gusto ko ba talaga ganitong klaseng buhay? Kasi, pumapatak sa akin, meron ako parang meron akong pwedeng takbuhan. In short, okay naman ako maayos naman buhay ko, kumakain naman ako ng maayos. Then bakit ko pa igagawin to na unang-una, ang purpose ko nga nito from start na gusto ko lang magkaroon ng parang diary ng buhay ko, kaya ako bilinag. Second, nakikita ko nakakatulong sa community ko, at the same time nakakatulong ako sa ibang tao, di kaya ako tinutuloy-tuloy. Then, nandun sa akin yung thinking na, itutuloy ko pa nga ba talaga to? Unang-una, parang feeling ko mas malaki mas malaki naman po talaga yung gastos ko kaysa kinikita ko. Second, nag-iisip ako, napapagod pa ako kaiisip ng mga content para lang gawin dito sa video. Third, nababash ka pa.
Di ba parang imaginein mo, tumutulong ka na nga sa mas nakakaraming tao na ma-open up sila ng realidad ng totoo ng mundo. Di ba? Kasi honestly, hindi naman lahat ng nakalakihan natin at lahat ng tinuro sa atin, yun talaga ang totoong realidad. Kasi ang daming naturo sa atin before na ngayon, nagbabago. Di ba? Kahit saan naman angulo, mag-religious sector yan, mag-school, mag-ano. Ang daming, alam nyo ba classmate na dati ang Yossi is healthy daw. Try to imagine that, i-search yung before nang sinasabi ang Yossi is healthy, pero anong effect ng health ng Yossi ngayon? In short, maraming information before na pinapaniwalaan natin na totoo na ngayon hindi rin. Kaya ako, personal experience ko lahat ng sinasabi ko, maliban sa personal experience ko to, ito talaga yung naging way na bakit ko narating kung nasaan ako ngayon. Ito yung paniniwala ko. Kaya, sinishare ko lang. Pero, nung nagkakaroon ng bashing, dumating sa point na sabi ko, okay naman kinikita ko, pwede ko naman itigil to. Diba? Kaya lang, nung na-realize ko yung sinasabi yung free trial ni Sian, sabi ko, oo nga, no? Sabi ko, itutuloy ko mga ba talaga to or hindi? And, nung habang pinapasok ko yon, kasi kaya nga nag-post ng ilang araw, biglang si Ryan, yung kapatid ni Coco Martin, kasi medyo ka-chat-chat ko rin yun. Sobrang salamat, idol, dun sa asong binigay mo. And si Ryan naman, bigla siya nag-message sa akin kasi may pupuntahan na sana akong isang event. Napaaga ako ng 1 hour. Kaya sabi ko, habang inantay ko isang kaibigan ko, sabi ko, iinom na muna ako. Habang umiinom ako ng beer, pinost ko yon. Tapos, biglang nag-comment si Ryan, sarap niya na, bla bla bla, miss you tol, ganyan yung kwentuhan kami. Tapos sabi ko, sabi niya, pre, hindi ka na hindi ka na nagvo-vlog, hindi ka na nagpo-post. Sabi niya, sabi ko, oo nga, sabi ko, actually, stress talaga for these past few days. Kasi sabi ko, kinento ko sa kanya yung nangyari na ginagawang vlog, yung vlog ko. Then, sabi niya, pare, alam mo, ranas ko yung nararanasan mo at nararamdaman kita dyan. Kasi pinaalala niya sa akin yung nangyari sa kanila ni Coco Martin. Di ba nung panahon na nagsara yung ABS, si Coco Martin gumawa ng Zoom, nag-live siya, nag-video siya. Then, ang daming bashing noon. Naalala ko may pumunta pa nga ng ABS-CBN noon na niyaya ng suntukan si Coco eh. Ngayon, sabi ni Ryan sa akin, dumating daw sila sa point, takot na sila lumabas, na parang feeling nila lahat ng tao pag lumabas sila nakatingin sa kanila. Kaya nakaka-relate siya. Pero pinaka sinabi niya sa akin, sabi niya, tol, diretso mo lang pre, yung ginagawa mo, diretso mo lang yan kasi nakakatulong ka eh. Ang dami mong taong natutulungan ng hindi mo lang alam. Kaya sabi niya, ituloy mo lang yan, kilala kita, alam ko yung gusto mo, and yung mga taong nang babash sa'yo, hindi ka naman nila kilala. Kaya hayaan mo lang, ituloy mo lang. Kaya, because yung dinugtong-dugtong ko doon, biglang parang gumaan-gaan yung pakiramdam ko na sa'yo ko, okay. Medyo nandun na ulit ako sa gitna. From may firm na decision ko na, hindi ko na ito itutuloy. Biglang nandun na ulit ako sa gitna na, okay. Yun ang number 2, seek support. At sa ating number 3, reflect on your goals. Then, inalala ko, ano nga ba talaga reason ko at rason ko bakit ako gumawa ng vlog? Napakasimple ang rason ko, diary ng life ko. Ang reason ko, makatulong. Hindi nakalagay sa goal ko na gusto ko walang taong magne-negative sa akin or walang tao na hindi ako magugustuhan, na dapat lahat magustuhan. Hindi nakalagay yun sa goals ko eh. Kaya doon ko na-realize na sabi ko, oo nga no, parang bakit ako nasasaktan kung may mga taong hindi ako nagugustuhan? Nung nagsimula ako sa networking, ganun din eh. Hindi naman lahat ng tao gusto ako. Hindi lahat ng tao naiintindihan ako. Minsan nga, ultimo yung family ko, hindi rin supportive sa akin. But end of the day, right now, isa sila sa natutulungan ko because of the success na nangyari sa akin. At dahil tinuloy ko lang yung gusto ko. Kaya sabi ko, ngayon pa nga lang kahit konti pa lang ang subscriber ko, pero ang dami ko ng taong natutulungan. What more, ituloy-tuloy ko pa to. Kaya, doon naging clear ulit sa akin. Kaya sa inyo din classmate, kung may pinagdadaanan kayo, again, balik ka ulit, bakit mo nga ba talaga ginawa yung ginagawa mo ngayon? Parang sa amin sa networking, kung mag-quit ka kasi nahihirapan ka, ang tanong, di ba, bago ka naman nag-join, nahihirapan ka na rin naman. Bottom line, kaya ka nga nag-join kasi gusto mong gumanda buhay mo. Then, ba't ka titigil kung nandyan ka na sa simulan mo? Bakit ka titigil kung nandyan nakikita mo na unti-unti may pagbabago? Kaya the same with me na, kahit pa paano,
Alam mo ba, classmate, dati hiyang-hiya pa ako pag sinabi kong vlogger ako, pag sinabi kong content creator ako. But right now, I could proudly say na wala na akong anything na doubt na sabihin ko sarili ko na vlogger ako, na content creator ako. Di ba? At sa ating number 4, seek inspiration. May isa akong nag-trending na video, yung 4Ps, na maraming trigger doon. Both naman. May mga positive, may mga negative. Pero end of the day, classmate, bakit ko nasabi na yung 4Ps nakakatulong lalo maging mahirap tao? Maliban sa nasabi ko to, kasi nga alam ko na nagagamit yung 4Ps para kontrolin ng mga politiko ang mga botante para iboto sila. That's the number 1. Second, bilang nag-handle ako ng malaking community at ang dami kong taong na may mentoran, wala akong nakitang nag-grow na ini-spoon feed mo. Wala akong nakitang nag-grow na masyado mong pinapadali lahat ng gagawin nila. In short, nung nasa isa akong event, may nakausap akong general. Active na general as of now. Na siya mismo nagsabi na even siya ayaw niya ng 4Ps kasi nga nagagamit ng sobra ng politiko para kontrolin ang botante na iboto lang sila. And unang-una, alam niyo naman, classmate, maghanap kayo ng mga nakakatanggap ng 4Ps na kakilala nyo. Tingnan nyo kung ano ang ginagawa nila. Yes, may mga iba na nagagamit nila yon on their own advantage para lalong gumanda, pero majority, hindi maganda yung effect. And kung susundan nyo po yung sinabi ko dun sa 4Ps, ang pinaka parang issue ko dun, bakit ang daming privileges ng mga non-taxpayer compared sa taxpayer? Ang point ko doon, kung yung mga nagbabayad ng tax, mas maraming benefit, mas maraming natatanggap na benefit, hindi ba mas possible magpursige yung mga tao na hindi nagbabayad ng tax na magsumikap sa buhay para kumita sila, para magbayad sila ng tax? Di mas maganda at nagkakahilahan pataas? Rather than ako, naalala ko dati, pandemic days, taga-condo kami. Siyempre, masarap makatanggap ng ayuda. Masarap makatanggap kahit yung mini grocery. Kumbaga, yes, hindi man namin kailangan yon. Kasi actually, magti 3 months po na ako nagpapakain ng mga guard sa condo namin at sa kabilang building. Ilang ano yan? Pinapakain ko araw-araw. Pero, iba yung makatanggap ka na galing gobyerno. Pero hindi ko alam kung ano ang totoong nangyari, kung talagang hindi nakatanggap kami kasi hindi umabot sa amin or talagang wala. Pero dulo, may mga narinig akong kwento na wag na bigyan yan. Kasi even sa province, minsan wag na bigyan yung taga-subdivision kasi mayaman naman yan. Wag naman bigyan yung taga-condo kasi may pera naman yan. Pero end of the day, bottom line, nagbabayad sila ng tax eh. Nagbabayad kami ng tax. Kaya sa akin, kaya ako nagre-react towards sa nangyayari sa atin, lalo sa 4Ps or sa mga iba na ginagawa ng ibang officials natin. Kasi I'm a taxpayer. Medyo malaki-laki po, classmate, ang binabayaran kong tax. Hindi siya biro. Kaya masakit sa mata ko na makita ko kung saan-saan napupunta or worse, walang napupuntahan dun sa mga nagbabayad ng tax. Yun yung pinaka-bottom line na point ko. Kaya lang dami mga comment. And technically, may mali din kasi hindi ko naman inelaborate yung explanation ko. Kasi nga, that is just a vlog na parang typical na kwentuhan lang na magkaibigan. Kaya minsan, doon din ako natuto na mag-react na dapat mas maging clear at mas maging concise siguro ako sa mga dinidiscuss ko. Kasi minsan, bilis ko lang magsalita, bilis ko mag-isip, pero hindi ko na-explain mabuti. In short, that's number 1. Nagsik ako inspiration. Buti na lang nakausap ko yun kasi para medyo gumaan ulit yung dugo ko. Pangalawa, may isa ko nakausap na medyo may kaya po talaga sila. Medyo sobrang may kaya sila sa buhay nila. And nung nakita ko siya sa isang event, tinuro ako. Sabi niya, di ba ikaw yung vlogger? Nung tinuro niya ako, alam mo, classmate, dumating ako sa point na kabado na ako. Nung tinuro niya akong vlogger ka po, sabi ko po, ano ba to, positive, negative, na may ganun na ako eh. May ganun na ako na premise eh. Ngayon sabi ko, opo, vlogger po ako. Nagkwento, kinento niya lahat ng mga
napapanood yung video ko. Akala ko nag-ano lang siya, parang nagko-connect lang siya. Siguro nadaanan niya lang yung video ko, pero hindi naman talaga niya pinanood. Pero nung kinento niya na, di ba ikaw yung nagsabi na sabi ni papa mo ganito, na dapat ganito. Ang ganda nung, as in, detalyado. Sabi ko, teka lang, mukhang totoo na talaga sinasabi nitong taong. Tapos, na-open up ko sa kanya kasi that time medyo nakainom na rin ako. Tapos sabi ko nga, medyo nasa drama mode ako. Kinenta ko lang sa kanya na sabi ko, actually nga gusto ko na tumigil mag-vlog kasi sabi ko, medyo may mga basher na ganyan-ganyan. Sabi niya mismo, para ituloy mo yan. Sabi niya, hindi mo ba alam na yung mga video mo, sinisend ko sa mga kaibigan ko. Medyo may kaya, hindi, may kaya talaga yun. At yung mga kaibigan niya, sigurado may mga kaya din. Sinisend niya yung video. Kaya parang, sabi ko, sige, thank you. Sabi ko, thank you Lord. Maganda po itong sign na ito yung naririnig ko ngayon sa mga iba't ibang tao. And isa pa na pinaka inspiration ko, classmate yan nga, napaka-importanteng nagko-comment kayo. Napaka-importanteng kasi hindi nyo alam kung ano yung impact din sa amin. Lalo sa akin, sa pagiging content creator. Kasi unang-una, money-wise, I could not say I'm well compensated dito sa ginagawa ko. Kasi unang-una, mas malaki-laki yung kinikita ko sa ibang bagay na kung doon ako magbibigay ng oras, mas malaki yung possible na kitain ko. Dito, nagsimula lang naman tong hobby and natutuwa lang naman ako nakakatulog. Pero syempre, minsan, din, lalo na hindi ka masyadong well compensated. Kaya nga, di ba, nasabi ko to before na how I wish teachers will be paid like doctors. Di ba? Kasi kung importante mag-save ng buhay ang doktor, hindi ba importante na magbigay ng direksyon ng buhay ang mga teachers? Again, I'm against sa school educational system natin kasi masyado na siyang obsolete. Pero hindi po ako against sa mga nagtuturo kasi I do appreciate yung effort nila. I do appreciate na they are one of the most highest overworked and underpaid. Kaya sana, di ba, parang kung nababayaran ng malaki ang doktor sa kada ilang segundo, ilang minutong kausap nila, bakit hindi bayaran ng teacher ng malaki na kung iisipin, sila yung nagmo-mold ng pwedeng mangyari in the future na mga magiging population mismo, mga susunod na generation ng mga tao. In short, balik tayo sa inspiration. Ito, nababanggit ko to lagi. Kay Midnight Tune 6944, hi, grabe to. Sa totoo lang, walang araw na naiisip kung gusto ko nang magpakamatay na lang. Lagi kong tinitingnan ang spot ng bahay namin kung saan ako magpapatiwakal. Ayaw ko na lumaban. Yun ang pagkalawak-lawak ng mundo pero wala kang puwang. Grabe no, pagkalawak-lawak ng mundo pero wala kang puwang. Mas maganda siguro sa kabilang mundo. Whew. Pero with this video, nagkaroon ako ng lakas ng ituloy lang, laban lang, sige pa. Maraming salamat, bigyan ko pa ng chance sarili ko ulit. Hirap lumaban na mag-isa lang, hirap kalaban ang depression, pamilya, hindi ka maintindihan, sila lang madalas ang sama ng loob. Isipin mo to, classmate, yung video ko natulungan kita. Pero yung comment mo, natulungan mo naman ako. Yeah, thank you. Grabe. Isa to sa, lagi ko tong nakakwento. Kaya nga pinahanap ko talaga tong comment na to kasi lagi ko tong nababanggit na nakakatulong na kasi this is more than money na yes, sabi ko nga, 'di ba, hindi ako masyadong well compensated pero dulo, this is more than money because I already saved one life. Na kaya pag ako, honestly, minsan nawawalan ako ng gana mag-vlog. Nagbabasa ako ng mga comments. Kaya pag nakakarinig ako ng mga masasarap na comment, sige, gawa ulit ako. Kaya, yun ang isang ginawa ko. Nag-seek ako ng inspiration. Sa ating number 5 classmate is identify the challenges. And naging challenges ko lang naman, honestly. Syempre, sa iba siguro tinatamad ka or hindi mo alam. Sa akin, naging challenges ko talaga, classmate, yung vlog ko, ginagawang vlog. Tapos, minsan nilalagyan nila ng ibang dulo ng magiging meaning para magkaroon ng engagement and magpo-promote sila. May isang ako nakita na yung isang clip ng video ko, diploma or diskarte. Sinagot ko diskarte kasi kayo sumagot, classmate. Kayo sumagot. Hindi ko lang siya na-elaborate pero pinapili ako, yun ang sinagot ko. Kasi for me, ang diskarte kaya mag-stand alone. Ibig sabihin, kung may diskarte ka kahit hindi ka nakapag-aral, possible gumanda buhay mo. Pero kung wala kang diskarte, kahit may diploma ka, possible na hindi ka pa rin naman maging successful sa life.
Kasi ako nga, may pinsan nga po ako, classmate, na naging BP siya ng Gold's Gym, pero hindi po siya college graduate. O to think na ang Gold's Gym is kilala to before, sobrang sikat nito na gym sa buong mundo, and yet yung pinsan ko naging naging vice president siya ng Gold Gym kahit hindi siya naka-college graduate. Kaya ako nasagot na bakit mas importante. Kaya lang may mga iba, may isa ko nakita diploma o diskarte. Di sinabi ko diskarte, sabay salita na siya na, ito daw, pinopromote na dapat wag na mag-aral, wag na magganito, wag na magganito. Kung papanoorin mo yung buong vlog nga mismo, may isa pa nga akong comment doon na how I wish i-improve ang school education system natin, na kung hindi ka naman magiging dentist, hindi ka magiging doctor, hindi ka magiging engineer, hindi mo naman kailangan maging masyado ng malalim Pwede mo naman pag-aralin yung mga ibang basic na mas kailangan ng tao sa pang-araw-araw, rather than pag-aaralan mo ng sobrang lalim ang isang bagay na hindi mo nga magagamit hanggang mamatay ka. Di ba? Parang I'm just a very practical na tao. But bottom line, yung vlog ko, gagawin nilang vlog, tapos sabay magti-trigger sila para ang mga tao magalit or mag-engage kasi sa algorithm po ng social media, pag nagsasagutan at nag-aaway, lalo ng comment, yun ang pinaka-jackpot mo. Kasi magva-viral yan kasi ang daming algo na nangyayari dyan, magti-trending. Tapos yun pa yung iba. Ako nga, pasensya, paano ba magre-react? Hindi ko na. Minsan, di mo niya ba mabasa na diploma o diskarte, tapos pinili ko diskarte, tapos titirahin nila yung ako mismo, tapos dulo, magpo-promote sila ng sugal. Hindi ko alam kung aabot sila din yung mga nagko-comment na yun. Hindi nyo ba mabasa na kayo yung ginagamit? Na dulo, napopromote nila yung sugal, na ano tawag sa ginagawa? Di ba diskarte na yun? Kaya lang, hindi ko na alam kung mag-iingat ko sasabihin ko, baka ako na magbitaw akong salita pero dulo, sana medyo maging matuto naman tayo ng konti, magbasa ng senaryo kung ginagamit lang ba tayo or hindi, or minamaximize tayo. Kasi sayang pero dulo, end of the day, yung challenges na yon, na ginagawang vlog yung vlog ko, ang ending, syempre, ang iba manghihina ang loob, ang iba titigil, and dumating ako sa point na gano'n. Pero ngayon, gagalingan ko ng sobra. Sisiguraduhin. Kasi para sa akin, ang pangit na effect, parang nababash ako. Pero ang magandang effect, ito classmate, dapat marunong ka mag-analyze. Kung hindi ka marunong, dapat may nag-guide sa'yo na. Ako naisip ko, they're helping me. They're helping me to be known. Kasi naman ang goal ko gusto ko magkaroon ng 1 million subscriber. Nag-vouch na ako ng gano'n, nangako ako ng gano'n. Ngayon, tinulungan na nila ako na i-promote yung pangalan ko sa iba't ibang tao. Yes, it may be negative, pero kilala ko naman sarili ko at alam ko kung ano yung binibigay ko. Then, ba't ako masasaktan? End of the day, yung mga mangbabash, magagalit, pwede akong i-trace, hanapin yung pangalan ko sa SOCMED, makita nila yung YouTube channel ko, makita yung TikTok account ko, makita yung fanpage ko. Pag pinanood nila tuloy-tuloy, malay mo, makonvert ko sila magbago. Kasi meron akong isang nabasang comment na, nung una kitang nakita sa Corina, kasi nakita niya siguro yung Corina video ko, medyo negative siya kasi ang iniisip niya, pinopromote ko ang networking lang. Ngayon, nung napanood niya ulit ako kay RDR, doon siya medyo parang lalong nag-trigger ng curiosity sa kanya. Hanggang tuloy-tuloy, pinanood niya yung video ko, hanggang naubos niya yung video ko at napaliktad. From negative siya sa akin, naging fan ko siya. Then sabi ko, nga no. Nadidiscuss ko kasi to, nababalik din sa akin, kaya nga tao ko ng tao. Kasi ang dami kong dinidiscuss sa vlog ko na bumalik sa akin Una, ang yabang-yabang ko na hindi ako naapektuhan ng mga bashing ng ganyan, pero naapektuhan ako. Tapos inabot pa ako ng ilang araw. Pero honestly, umabot lang ng medyo tumagal-tagal kasi nga nabisi din ng Pasko. Ang daming mga gala, ang daming mga events na pupuntahan. Ngayon, ang dulo naman sa akin, di ba, na-discuss ko to, na once na may goal ka, gusto mong yumaman, bigla ka nawalan ng trabaho, bigla kang nahirapan, kasi dulo, hinahatid ka Hinahatid ka, kaya tinanggalan ka ng trabaho para mas fokusan mo yung bagay na pwedeng magpayaman sa'yo. Then parang, ganito naman ngayon, gusto ko maging sikat. Gusto ko makilala sa YouTube. Ito na nga, tinutulungan na nga ako. Ang dami na nga mga content creator na ginagawang vlog yung vlog ko. Di ba, pinapasikat na nila ako lahat. Kaya dapat, gagawin ko lang, gayalingan ko pa lalo para mas makita nila kung ano yung binibigay ko at mas ma-appreciate pa rin ang mga taong negative. At darating ang time, sabi nga nila, yung lahat ng negative,
gawin mong fun pagdating ng oras. Kaya, in short, classmate, decided na ako, itutuloy ko to. Kaya nagsimula na ako mag-vlog at lalong-lalo kong gagalingan. And number 6, reassess your goals. Una, sa mga iba kung nahihirapan ka makuha goals mo, pwede mong palitin para medyo mas exciting ka. Kasi ang goal, pag medyo malapit mong makuha or feeling mo kaya mong kunin, excited kang gawin. Pag ang goal sobrang laki, medyo tatama rin kang kunin. Kaya reassess, pwede mong paliitin ulit goals mo. Or sa akin kasi, ang issue ko naman is napakasimple. Hindi naman issue sa akin magsipag, hindi sa akin issue yung ginagawa. Na-apektuhan lang talaga ako ng dun sa bashing. Pero ngayon, mas gagalingan ko na lang. Kaya, yun ang gagawin ko for this year na 2024, Year of the Dragon. Kaya ilalabas natin ang ating dragon. Kaya yun, classmate, at mas gagalingan natin. Number 7, remember the progress na nagawa mo. And habang inaalala ko, classmate, di ba, grabe, parang kailan lang, pangarap ko nga lang mag 10,000 subs eh. Inggit na inggit nga ako dati kasi akala ko ang dali lang. Noong 2017, nung gumawa ako ng vlog, sabi ko, ang dali lang naman yan, hihit ng 100,000 na yan, 1 million na yan. Sabi ko, ang dali-dali. Tapos, nung ilang buwan na, nasa 2,000 lang, 3,000 lang. Sabi ko, hindi pala biro. Then, doon na, pangarap ko lang umabot ng 10,000 hanggang naging 10,000. Pangarap ko maging 20, maging 30, maging 50, hanggang umabot ng 100, hanggang naging silver ako. Pangarap ko lang yung dati. But right now, I have more than 100,000 plus na subscriber. And dati, sabi ko nga kanina, dati hindi ko nga kayang sabihin vlogger ako eh. Pero ngayon, I could proudly say that I'm a content creator and I'm a vlogger. And dati, may nagpapapicture sa akin sa networking industry. But right now, lahat ng lugar na puntahan ko, laging may nagpapapicture sa akin, may nagpapasalamat ng mga naitulong ko sa kanila. Kanina nga, kagagaling ko lang sa isang bar na pinuntahan ko. Ayun, nagpapicture yung mga waiter doon na ang laki daw ng natulong ko sa kanila. Kaya sabi ko, malayo na rin pala eh. Kasi di ba minsan, hindi mo ma-appreciate yung nangyayari sa'yo kasi may goal kang gustong makuha eh. Kaya hindi mo na-appreciate yung present na sitwasyon mo. But end of the day, yung sitwasyon mo, classmate, pangarap mo yan dati. Yan, di ba? Parang ako, pangarap ko dati maging silver lang eh. Pangarap ko nga lang dati na maging vlogger lang eh. Eh ngayon, mas ginala na nga ako ng iba as vlogger, hindi na nga as networker eh. Kaya, malayo na eh. Malayo na narating ko and mas layuan pa natin. Malaki nang naging achievement ko pero mas lalakihan pa natin. Kaya sa lahat po ng basher, sa lahat po ng negative, thank you. Thank you. And nasabi ko rin naman to before na there will come a point in your life na yung pinaka-nanakit sa'yo, silang pinaka-papasalamatan mo kasi because of them. Ginising nila yung mga natutulog na skills, natutulog na excitement, natutulog na gigil sa buhay mo na hindi magising-gising ng mga positive na nangyayari sa'yo pero kayang gisingin ng mga negative na nangyayari sa'yo. At sa ating number 8, the darkest night. Yan ang pinaka-sunod na ng liwanag. Kaya in short, dumating ako sa point, again, sa vlogging industry, dumating ako sa point na nasa darkest night ko. Kaya nga dumating ako sa point na gusto ko na mag-quit. Dumating ako sa point na parang gusto ko nang hindi lang mag-quit. Gusto kong tanggalin na lahat ng, ano ba tawag sa ganyan? I-deactivate yung account ko. Dumating ako sa point na ganun. Sabi ko parang, siyempre, may yabang din ng konti. Sabi ko, kahit walang vlog, okay naman ako eh. Makakain ako ng maayos, okay buhay ko. Maganda nangyari sa akin sa industry. Ba't ko pa ipipilitan ng sarili ko sa mga taong hindi ako na-appreciate? Bakit ako gagawa ng video na pwede ko nga pagkakitaan to eh. Pwede ko nga kumita ako dito pero binibigay kong libre kasi mas gusto kong makatulong sa mas nakakarami. Tapos hindi ka pa ma-appreciate, di ba? Putik na yun, sabi ko. Di, tigil na lang to. But again, darating ang time na malalaman mo pinakamalapit ka na dun sa goals mo once na pinakagustong gusto mo na mag-quit. Kaya I'm very excited for what will happen for me this coming 2024 because this is another milestone and another chapter in my social media vlogging na nangyari at napaabot ako sa point na yon na gusto ko na mag-quit. Kaya I'm very excited sa new me. I'm very excited sa
exciting na mga videos na gagawin natin at pagsasamahan natin. Kasi mas nire-ready ko lang lahat. Nire-ready ko yung sa network side na magiging workload ko. Nire-ready ko rin magiging load ko dito sa SOCMED at sa social media. Kaya classmate, kung umabot ka dito sa dulo ng video ko, sign na to. Ituloy mo na kung ano mang ginagawa mo sa mundong to. Kung ano mang ginagawa mo, sign to. Ituloy-tuloy mo. Ako nga, itutuloy ko eh. Di ba? Kung itutuloy ko, umabot ka dito sa katagal-tagal na vlog na to, kung gaano kaabang minuto to, kung itutuloy ko, di ituloy mo na rin. Tuloy-tuloy natin, classmate. Magkwentuhan na lang tayo dito sa comment section natin kung ano mga nangyari sa akin. Basta ako, I'm very excited. Itutuloy ko to. Nasimulan ko na to. Sabi nga, parang ulan yan. Naulanan ka na. Maligo ka na. Kaya ikaw din, classmate. Nasimulan mo na yan, nagbago na buhay mo, marami nang nasakripisyo ka, marami ka ng mga binitawan salita, ituloy-tuloy mo na yan para pagdating ng oras, pasasalamat mo rin tong bidyong to at pare-pare tayong magpapasalamatan sa isa't isa kasi kukunti nga lang ang mga tao nagbubuhatan pataas eh, di ba? Mas maraming tao naghihilan pababa, lalo na that is a common trait ng Filipino na unti-unti natin baguhin, classmate. Kaya paano yan? Dito na muna ako. Bye-bye!